Hello guys, Ugok Anime PH nga pala. Ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Chapter 9 ng Dragon Ball Hawkeye. Pero bago nga tayo magsimula ay mag-like na nga muna kayo sa ating video para lagi kayong updated sa mga ganitong klase ng content. Bago nga tayo magsimula ay mag-recap nga muna tayo. Sa last chapter nga ay ating nakita na maglalaban na nga dito sila Cooler at Vegeta. Para nga sa mga gusto ng full chapter review ng last chapter ay nasa description nga lang ang link para mas maintindihan nyo. Dito na nga papasok ang Chapter 9 ng Dragon Ball Hawkeye. At sa unang panel nga ay napunta ang scene dito sa planetang Quinin, kung saan ay kasalukuyan nang nandito si Cooler at Vegeta. Sa moment na ito ay salita nga dito si Vegeta at sinabi nga nito na ikaw pala si Legendary Cooler, hindi pa ako pinapanganak ng mga oras na ikaw ay naging isang legendary, pero nabanggit nga sa akin ng papa ko ang about sayo, malakas ka na kahit si Frieza at Cold ay natatakot sayo. Kahit na magtulong ang dalawa na yon ay kaya mo silang matalo kaya gumawa na lang ang dalawa ng trap para lang mapigilan ka. Sagot naman dito si Cooler at sinabi nito na kahit daw pala ang isang mangmang na Saiyan na tulad mo ay meron din daw palang respeto. Pero nagpapasalamat ako kay Frieza at Cold sa pagtraidor nila sa akin, ngayon alam ko na hindi sila para sa akin. Dahil doon ay wala ka ng chance na makatakas pa dito, at ngayon na din ang tamang oras para ubusin ang lahi nyo. Salita naman dito si Vegeta at sinabi nito na sa tingin mo magagawa mo ang mga sinasabi mo. Ikaw ang matatalo dito, hindi ako. Sa moment na ito ay nag-Super Saiyan na nga itong si Vegeta at ginamit na nga nito ang Super Saiyan 2 nito. Salita nga ito at sinabi nito na siya nga daw ang prince ng lahat ng mga Saiyan na si Vegeta. Sa point na ito ay salita nga dito si Cooler at sinabi nito na blonde na buhok, yan na ba yun sinasabi ni Frieza na unan yung form bago kayo maging isang ganap na unggoy. Sagot naman dito si Vegeta at sinabi nito na oo, ito ang transformation na ginamit ni Goku na tumalo dito kay Frieza. Salita nga ulit dito si Cooler at sinabi nito na seryoso ka na yung unang transformation mo ang gagamitin mo sa akin, minamaliit mo ba ako? Sagot naman dito si Vegeta at sinabi nito na kung gusto nga daw nitong makita ang totoong lakas niya ay kailangan nga daw na ipakita muna nito sa kanya ang totoong lakas na meron itong si Cooler. Dahil nga dito ay nagalit na nga itong si Cooler at salita nga ito at sinabi nito na isa kang unggoy, lugar mo ang sarili mo sa tamang lugar, at mabilis na nga ditong sumugod itong si Cooler, umatake nga ito ng isang malakas na suntok. Pero nagawa nga itong masalag dito ni Vegeta, ngunit wala pa ng ilang segundo ay naramdaman nga ni Vegeta ang impact ng atake na ginawa dito ni Cooler. Salita nga ito at sinabi nito na sobrang lakas nga daw ng atake na yon, kung hindi nga daw siya nag-Super Saiyan ay maaari nga daw siyang ma-one hit nito kahit pa nga daw nasalag niya ang atake na yon. Dito nga ay nakapunta na nga agad si Cooler sa likod ni Vegeta at aatake na nga ulit ito, habang si Vegeta nga dito ay hindi makagalaw dahil nga sa atake na ginawa sa kanya ni Cooler, pero mabilis na nga ditong gumamit si Vegeta ng Super Saiyan Blow at mabilis nga nitong ni-counter ang atake ni Cooler dahilan kaya nga napadistansya dito si Cooler. Sa moment na ito ay salita nga dito si Cooler at sinabi nito na mabuti na daw na ginamit na nito ang transformation na yan. Sagot naman dito ni Vegeta at sinabi nito na wag nga daw itong sumaya agad, hindi pa nga daw ito ang totoong lakas na meron siya, nagsisimula pa nga lang daw siya. Dagdag pa dito ni Vegeta na talagang malakas nga daw ang atake nitong si Cooler kung ikukumpara nga daw dito kay Frieza, hindi nga daw ganyan kalakas si Frieza dati, hindi nga daw niya maisip kung si Cooler nga daw ay mag-training pa dito kay Frieza ay mas lalakas daw ito. Naiisip nga dito ni Vegeta na asarin itong si Cooler para nga daw masira ang diskarte nito bagay daw mangyari yon ay mapapadali nga daw ang trabaho niya. Alam na nga daw niya na mas malakas nga daw itong si Cooler kaysa kay Frieza kaya kung magiging pabaya siya ay maaari nga daw na siya pa ang matalo sa laban na ito. At dito nga ay nagpalabas na nga si Cooler ng sobrang lakas na kapangyarihan at galit na nga ito kay Vegeta. Habang itong si Vegeta nga dito ay kalmado lang at naghanda na nga din ito para sa gagawin dito ni Cooler. Habang sa next panel naman ay napunta ang scene dito kanda Likier, kung saan ay ating makikita dito si Likier na nakahanda na nga para lumaban. Sa point na ito ay salita nga dito si Tyra at sinabi nito na ikaw at ang Grand Priest ay masyadong madrama, kaya mas mabuting ibigay mo na lang sa akin ang bagay na ito kaysa ang maglaho ka sa mga kamay ko. Dito nga ay salita nga itong si Likier at sinabi nito na huwag mong minamaliit ang isang God of Destruction. Sa moment na ito ay naghanda na nga ang dalawa para maglaban, si Likier nga dito ang unang umatake ng isang slashing attack pero mabilis na lang itong naiwasan ni Tyra. Dito nga ay mabilis na pumunta si Tyra sa beast para nga kunin na ito, nang makakapitan na nga ito ni Tyra ay hindi nga ito hinayaan ni Likier at gumamit na nga ito ng kaunting lakas niya para nga maunahan niya si Tyra sa balak nitong gawin.
Naging matagumpay nga dito si Likir at mabilis na nga niyang tinapitin si Tyra sa paa gamit ang buntot nito, at mabilis na nga itong lumipad papalayo sa planeta niya para nga dalhin dun itong si Tyra. Si Tyra naman dito ay nagulat nga dito kay Likir kasi nga ang bilis nga lang daw nitong magpataas ng ki at ramdam nga niya ito. Sa point na ito ay tinapon na nga ni Likir itong si Tyra sa malayo at gamit nga ang Hawkeye dito ni Likir ay tumalsik nga si Tyra sa ibang planeta. Habang hindi nga dito makagalaw itong si Tyra ay sinundan na nga agad ni Likir ang atake niya ng isang malakas na parang energy ball at rekta nga niya itong pinangatake dito kay Tyra. Ito nga ay nagresulta ng malakas na pagsabog. Ngunit sa moment na ito ay nagawa nga ni Tyra na makasurvive sa atake na ginawa nitong si Likir, ngunit ang ating bida dito ay hindi na nagulat sa ginawa ni Tyra. Umatake na nga dito si Tyra ng isang malakas na suntok pero madali nga lang itong nasalag ni Likir. Salita nga dito ang ating bida at sinabi nito na hindi magiging maganda ang laban na ito. Sagot naman dito ni Tyra at sinabi nito na dahil gusto mo, ay maglaban na muna tayo. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa Universe 6 sa planeta ng mga Supreme. Dito nga ay nagpapatulong si Goku Candelier kung paano nga daw niya mahahanap ang Primordial Beast sa madaling panahon. Wala nga daw kasi si Bodos kaya nga daw Candelier na lang siya magpapatulong. Sagot naman dito ni Lia na hindi nga niya magagawa dahil nga daw wala naman daw siya sa posisyon para na matulungan ito, siya nga daw ay isa lang din baguhan katulad nitong si Goku. Salita naman dito ang trainer ni Lia at sinabi nito na sa totoo nga lang daw, ang tanong na ito ay involved na ang 5 Primordial Beast, mahabang panahon na nga daw ang nakakalipas kung saan ay ilang generation na nga daw ang lumipas. Kaya wala na nga daw siyang idea dito, pero pwede naman kitang ihanap ng libro about sa ating universe para malaman mo ang about dito. Dagdag pang sabi nito sa libro nga daw na yun ay nandun nga daw ang history ng kanilang universe, kaya baka makatulong ang libro na yun para malocate natin ang isang primordial beast sa ating universe. Dito nga ay nilabas na ng trainer ni Lia ang napakalaking libro kung saan ay dito nga nakalagay ang lahat ng history ng kanilang universe. Si Goku nga dito ay nagsalita at sinabi nito na babasahin daw ba niya lahat yan. Sagot naman dito ng trainer ni Lia na yan pangalang daw ang first volume ng history ng kanilang universe at ito nga daw ay nasa 100 volume. Dahil nga dito ay parang tinamad na nga lang itong si Goku. Sa next panel naman ay balik lang ang scene dito Candelier kung saan ay patuloy nga lang silang naglalaban dito, ang bibilis at ang lalakas na atake na nga ang ginawa dito ng dalawa. Pero sa laban na ito ay nakakalamang nga dito ang ating bida na si Likir. Dito nga ay tinamaan na nga itong si Tyra ng malakas na atake ni Likir dahilan kaya ito ay tumalsik ng malayo. Si Tyra nga dito ay nahihirapan na nga dito kay Likir. Si Likir naman ay salita dito at sinabi nito na may narinig nga daw siyang sabi about sa mga Celestial Mage, kaya nag-i-expect ako sa iyo Tyra. At sa moment na ito ay nagpalabas na nga dito si Tyra ng aura sa kamay niya na Style Sword at sinabi nito na natotoo. Hayaan mo akong ipakita sa iyo ang lakas ko, baka nakakalimutan mo na ako ay isang Great Mage Warrior. Pero dito nga ay nagpalabas na nga din si Likir ng katulad na aura na ginamit nitong si Tyra. Sinabi nga nito na alam ko din kung paano gumamit ng sword. Ano na kaya ang mangyayari dito kay Likir, madali lang ba niyang matatalo ito? Or mababaliktad pa ang laban? Like and share guys para sa more videos like this, baka gusto nyo din ng shoutout, comment lang kayo sa baba. Maraming salamat guys.